Fat Bike Holotech Crankset. Let's go! It's my life. So, Holotech na crankset pang fat bike. So, makikita nyo, nagpalit na ako from square tapered na crankset, which is yung stock, to eto, Holotech na crankset pang fat bike. So, itong si Pro Wheel Kratos, doon nyo lang siya mabibili kay Wata Bike Shop. Huwag kayo mag-alala, ilalagay ko naman sa description yung link nung Facebook page nila. Check nyo na lang, like nyo yung page nila. Nandun naman lahat ng details, yung address, yung mga products na binibenta nila. Makikita nyo lahat yun doon sa Facebook page nila. So, game. Itong si Pro Wheel Kratos, isa-isahin natin yung sukat, details, o kung ano pa man, Start tayo sa crank arm. So, itong crank arm ni Kratos, ang haba niya is 195 mm, which is, I think, yun naman yung kadalasan na sukat or haba ng mga crank arm, mapa mountain bike or mapa road bike or kahit sa fat bike. 195 mm naman yata yung usual na haba, Hindi ako sure, sa tingin ko lang. Kung hindi ako tama o kung mali ako, paki-correct na lang sa comments, Bottom bracket. So mga kapatid, pagdating sa fat bike, dalawa lang naman usually yung sukat ng mga bottom bracket natin, It's either 100 mm or 120 mm. So itong si Berna, ang sukat ng BB niya or bottom bracket ay 120 mm. Pero huwag kayo mag-alala mga kapatid, kung yung fat bike nyo 100 mm yung sukat ng bottom bracket, pwede pa rin tong si Kratos sa inyo, kasi yung pinaka bottom bracket nito ni Kratos ay fit para sa 100 to 120 mm na bottom bracket. Punta naman tayo sa spindle. So ang spindle or shaft kung tawagin sa mga Holotech na crankset, yun yung parang tubo, or shaft na pumapasok sa loob ng bottom bracket or BB. Tapos, doon din sa spindle nakakabit yung ating crank arm. Ang spindle length nito ni Kratos ay 195 mm. Hindi siya kagaya nung isa pa na medyo mas mura na Holotech na crankset ng Pro Wheel, yung claw. Ang sukat kasi ng spindle nun, I think 192 mm lang. Hindi kagaya nito ni Kratos, 195 mm, mas mahaba ng konti. At saka ito lang kasi yung Holotech na uubra dito kay Berna or dito sa Spartacus na Mammoth by Wata Bike Shop. Kasi yung frame niya is mas mahalapad compared sa usual na mga fat bikes. Paanong mas malapad? Yung chainstay niya mas malaki yung buka. So kung yung 190 to 192 mm lang na spindle yung gamit, tatama yung crank arm dun sa ating chainstay. So, doon naman tayo sa chainring. So, yung chainring, yun yung plato na
makikita nyo sa harapan, no? Etong sa akin, naka 1x setup ako. Kung gusto nyo naman 2x or 3x, pwede rin naman dito kay Kratos, no? Pag bibili lang kayo, sabihin nyo lang kay Sir Dennis ng Wata Bike Shop na yun nga, gusto nyo ng 2x or 3x setup. Removable na rin yung chainring niya, no? So, may magtatanong, Fat Boy, paano removable? So, pag sinabing removable ng chainring, ibig sabihin, pwede nyo siyang tanggalin para palitan ng ibang size na chainring. Kagaya nitong sa akin, ang nakakabit sa akin na chainring ay 32 teeth. Kung naliliitan kayo sa 32 teeth, pwede nyo siyang palitan 34, 36 o hanggang 40 teeth kayo. Depende sa inyo yan. Basta tandaan nyo lang mga kapatid, no? Ang BCD neto ni Kratos ay 104. So kung magpapalit kayo ng chainring, siguraduhin nyo na yung chainring na bibilhin nyo ay 104 din yung BCD para kasya or para sakto, no? Yung iba kasi basta banat na lang ng bili, ending hindi naman pala kasya, wala din. So make sure, no, pagpapalit kayo ng chainring, 104 din dapat yung BCD. Alright. Ano nga ba yung mga pros and pros ang po? Ano nga ba yung mga pros and cons pag naka-hollow tech na crankset? So, unahin na natin yung mga pros. Una, para sa akin, no, pag naka-hollow tech ka na crankset, mas magaan compared sa square tapered na crankset. By magaan, I mean, magaan siya in terms of weight. Kasi mas mabigat talaga yung square tapered na crankset. Hindi katulad nitong hollow tech. Pangalawa na pro, pag naka-hollow tech ka na crankset, mas swabe pedalan, no? Swabe meaning smooth, mas smooth siya pedalan. Again, compared sa square tapered na crankset. Tapos, para sa akin, yung huli na pro is less maintenance pagka hollow tech yung crankset mo. Tapos sa cons naman, patay tayo dyan mga kapatid. Wala akong maisip sa cons eh. Pero siguro para sa akin na lang, no, pinaka con kasi nag-iisa. Pinaka-con niya magastos. Siyempre magpapalit ka, mag-upgrade ka, kailangan mo maggasgas ng bulsa. So ang mahiwagang tanong mga kapatid, no, maire-recommend ko ba tong hollow tech na crankset na to sa mga kapwa nating nagfa-fat bike? Ang mahiwagang sagot, opo, yes. Mare-recommend ko siya, no. Walang halong bias sa Wata Bike Shop, no. Hindi naman ako sponsored, no. Pero Sir Dennis, Wata Bike Shop, baka naman. Biro lang. Oo, mare-recommend ko siya, no. Sobrang ganda, sobrang suwabe. Kaso ang issue lang talaga dito kay Kratos, mabilis maubos, no. So pag nagkaroon ng stock kay Wata Bike Shop, make sure, no, na PM nyo na agad si Sir Dennis. Order na kayo kung gusto nyo kasi napakabilis talaga maubos na ito. Ako, ang tagal kong inabangan to, ang tagal kong inintay, and sa awa ng Diyos, ayun, nakaabot tayo. Magkano? Ang presyo nito pang 1x ay 5,000 pesos, no? Pag 3x yata, I think nasa 4 or 5. Hindi ako sure. Pero pag 1x na Kratos, 5,000 pesos. Kung namamahalan kayo, meron din naman sila yung mas mura nga na hollow tech din by Pro Wheel, which is yung claw.
Mas mura yon ang dihamak kumpara dito kay Kratos, mga kapatid. Alright. So, dito na nagtatapos yung video natin, mga kapatid, no? Siyempre, bago makalimutan, shoutout sa team na bumubuo ng Wata Bike Shop, kay Sir Dennis, kay Sir JR. Mga salbahe kayo. Ang babait nyo, ang lulupit nyo. Thank you, thank you. Siyempre, shoutout din kay JJ Mañez, no? Yung kabatch ko nung college sa Beda. Isa yan sa mga lodi sa fat bike scene. At syempre yung trivia natin, huwag nyo kalimutan. Kung ayaw nyong mapanot, subscribe. Peace!